So, sabi natin na non-institutional, part 3 natin yan. So, nandyan ang competent authority. So, sino-sino ba ang tinatawag nating competent authority? So, unang-una ha, nandyan si Presidente ng Pilipinas. Ayun, si President. Yan. Ano pa? Supreme Court. Yan. Ano yung pinakamataas na ano? Ano yung pinakamataas na posisyon sa Supreme Court? Ano yung pinakamataas na ano? Ayun. Sa Supreme Court, merong ano, di ba? Merong isang Chief Justice. Yan. Chief Justice. At ano yung 14? 14. Associate. Yan. 14 ha. 14. Associate. Yan. Associate Justice. O, di ba? Pag Court of Appeals, ilan yung mga tao dito sa Court of Appeals? Isang presiding justice. Yan, isang presiding justice at saka 68. Yan, 68 associate justice. Okay? Sandigan Bayan, RTC. Anong RTC? Ano yung RTC? Regional Trial Court to, di ba? Ayun. Yung Sandigan Bayan, korte siya. Ano yung mga cases na hinahawakan ng Sandigan Bayan? Ano yung case sa Sandigan Bayan na hinahawakan niya? Ano ang case? Mga graft and corruption, no? With regards to graft and corruption, nandyan din yung plunder. At ang mga involved dyan, tatandaan, pag Sandigan Bayan, ang mga involved dyan, mga public officials. Okay? Public officials. Okay? Take note nyo lahat yan, ha? Yung mga tinuturo ko sa inyo. Anyway, nire-record ko naman ito, yung aking presentation. Hindi kayo kasama dun sa, nakikita sa camera. Nire-record ko ito, para kahit pa paano po, mababalik-balikan nyo ito. No? Okay yan, di ba? Okay ba yan? Yung mababalik-balikan natin. Okay, parang kaso hindi yan tulad ng ex nyo na hindi na kayo binalikan, no? So, anyway, so nandyan din ang METC or the Metropolitan Trial Court, MTC, Municipal Trial Court, MCTC, Municipal Circuit Trial Court, and also the Sharia Court. At nandyan din ang Military Court, House of Representative. Ayan. Sino to? Sino yung mga House of Representative? Yung mga yung mga representative ng bawat Anong katumbas? Meron ba kayo may mga representative ba kayo dyan? Ay, meron kayo, no? Sa Bicol Representative, yeah. And also Senate. Mga senador natin nakaupo dyan, senador. Ano tong COMELEC? Anong ginagawa ng COMELEC? Para saan itong COMELEC na to? Para saan yung COMELEC? Sa election. Okay? Sa mga election. Yan. And nandiyan din ang Bureau of Immigration. Pag Bureau of Immigration, ano pinag-uusapan dito? Tao o bagay? Pag Bureau of Immigration, ano to? Tao o bagay? Tao. Tao na papasok sa Pilipinas o lalabas. Okay? So, dyan dadaan sa Bureau of Immigration. Nandyan din ang Board of Pardons and Parole. Ano ginagrant ng Board of Pardons and Parole? Kung talaga nakikinig kayo, sinasabi ito tuwing Pasko, Board of Pardons and Parole, anong ginagrant nito? Minsan sinasabi ito sa Pasko, kasama, parole. Okay, so very good. So, parole. And other court of jurisdiction. So, sa pag-aaral natin ng non-insti, may encounter natin sila. Imposibleng hindi nyo ma-encounter. Talagang ma-encounter natin sila. Sila ang mga tinatawag nating competent authority. So, next, mga other important matters pa, yung mga dagdag na tauhan sa kwento ng non-institutional correction with regards to probation. Okay ha? Ito ay nasa probation. Dahil nasa history ng probation yan Kasi kilala natin si John Augustus. Kilala na natin sino ba yun? Isa pa? Yung sa taga-England, yung father ng probation ng England. Sino yun?
Maju David Portil. Pag sa Pilipinas, sino ba yon? Father ng probation sa Pilipinas. Sino yan? Kita nyo. Kayang-kaya nyo naman pala eh. Kayang-kaya nyo itap ang aking mga quizzes, no? Lalo na prelim. Basic yan. No. So, si Edward H. Savage, siya? Dati siyang pulis, kaya nga ex-chief of police ng Boton. Dati siyang pulis, guys. Hepe ng mga pulis. Kaso, ex na nga lang. Parang yung girlfriend mo o kaya boyfriend mo, di na kayo, di ex na lang yun, no? Sa Boston. Who became the first probation officer? Ayun, first probation officer. Kaya pag ang tanong ko sa inyo, who is the first probation officer? Sino yung first probation officer? Ano sagot daw? Si Edward H. Savage. Pero kung ang tinatanong ko sa inyo ay first first federal probation, first federal probation officer, syempre, hindi na si Edward Savage yun. Ang isasagot na natin ay si Richard McSweeney. Titingnan yung tinatanong ko, ha? Baka mamaya, magkamali kayo. Kung ang tanong ko sa inyo, first federal probation officer, si Richard McSweeney. Okay? Pero pag si Edward H. Savage, first probation officer lang siya. Na kung saan siya ang kauna-unang binayaran ng saan daw? Sa Boston. Okay? Sino pang tao na natatandaan pag pinag-uusapan ang Boston? Sino yung pag naririnig yung Boston? Boston. Meron pang isang tao. Sino yun? Si John Augustus. Di ba? Tama? Si John Augustus, siya? Si John Augustus, daw siya? Boston shoemaker. Okay? So, Boston shoemaker siya. So, next. So, sabi daw dito, saan ba nagkaroon ng unang saan nag-originate ang probation? Saan nag-originate ang probation, guys? Saan nag-originate? Saan daw? England. Ang galing ng mga tropa natin, ha? England or English country. England or English country. And also, saan naman daw nagkaroon ng tinatawag nating first law? Saan daw nagkaroon ng United States of America. Biglang tinanong ko, saan sa United States of America nagkaroon ng first probation law? Ayun, ang sagot pala doon ay sa Massachusetts. Diyan nagkaroon ng first probation law. Saan daw? Sa Massachusetts. Kaso, ang problema nga lang dito, itong first probation law na nasa Massachusetts na unang in-apply, pang bata. Binigay lang sa bata. Yan. So, pambata lang pala yung probation law na yan. No? Pero nung sumunod na mga taon, dumating ang Vermont Act of 1898. Yan yung bansa sa Vermont. Yan yung second state. Yan ayun pala, second state na nagkaroon ng probation. Kung sa Massachusetts ay para sa minor, then pagdating sa Vermont, sa adult na in-apply. Yan, sa adult na in-apply. And yung pinakapangatlong lugar sa ibang bansa, nandyan na ang Rhode Island. Siya yung pangatlo. Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod ba yung sa tatlong lugar sa United States? Nakakuha ba natin? So, ang keyword na lang natin dito, mobber. Okay, mobber na lang, no? Mobber. Para alam nyo, mobber. Yan, mobber. Mobber. Yan, mobber na lang. Wala na kasing mobbery. Yan. Yan, no? Yan, mobber na lang, no? Okay ba to mobber, no? Massachusetts, Vermont, at saka Rhode Island. Di ba? Kapag mahilig ka sa basketball, kay Dirk Nowitzki,
Mavericks na, di ba? Okay tayo dito ha. Tandaan niyo yung tatlo na yan ha. Ano yung tatlong lugar sa iba't ibang bansa sa US daw na pagkakasunod-sunod niya? Una, Massachusetts. Saan daw in-apply? Sa minor. Sa Vermont naman, saan daw in-apply? Sa adult. Sa Rhode Island naman, eto na yung pangatlong bansa. So may tanong saan daw nagkaroon ng real probation sa tatlong to? Saan daw nagkaroon ng real probation? And first, real. Real. Ibig sabihin, unang totoong probation. Saan daw dito? Sa Massachusetts, Vermont, or sa Rhode Island? Saan daw? Ayun, sa Vermont. Kaya pala, ayun ang tinatawag natin na first real. Ayan, first real probation. Bakit? Kasi nga, unang in-applyan sa mga bata. Ayan ha, huwag kakalimutan yan ha. So, next. Nandyan naman si Alexander Hamilton Rice. Sino siya? Pinirmahan niya pala yung probation law na ipinasa sa Massachusetts. Kailan daw pinasa? Noong April 26, 1878. Ayan yung unang batas ng probation daw na ipinasa sa Massachusetts. Kaya wag kakalimutan. Sino naman si Garner Tapp? Yan. Sino ka Garner Tapp? Yan, matatanong nga natin. Sabi nung smiling face, sino ka Garner Tapp? Nagtatanong siya Sabi diyan, si Garner Tapp, director siya sa Massachusetts. Okay? Ng Board of State Charities and Correction. Ang sabi niya, yung probation daw, effective sa mga bata. Okay. No? Ang probation daw ay effective sa mga bata. So, ngayon, nararapat na daw na panahon na para daw mag-appoint ng isang probation officer para kay adult offender. Okay? So, para kay adult offender. So, sabi ni Garner Tapp, effective ang probation sa bata. So, kailangan na natin panahon na para mag-appoint naman tayo ng probation para sa mga matatanda. Okay? So, next. In the Federal Probation Act, Federal Probation Act, dumating ngayon at pinirmahan ni President Calvin Coolidge ang tinatawag nating Federal Probation Act. Okay? So, nagkaroon ng Federal Probation Act. Kailan daw pinirmahan yon? Noong March 4, 1925. Ang tanong, sa US, in United States of America, anong case, bakit nagkaroon ng tinatawag ng probation? Paano nagkaroon ng tinatawag na probation? Anong case ang ginamit noon? Anong naging dahilan? In the case of what? Kielet's decision. Okay? Dahil sa Kielet's decision, nagkaroon ng tinatawag na probation. Kaya naisip nila, uy, ito pala sa Kielet's decision, dapat pala, pwede na tayong mag-ano ng probation. Yan ha. Next, ito na pala, end of part 3 na pala ito, no? Yan, end of part 3. Nakakasunod ba kayo mga tropa? So, yan. Para sa sa mga continuation ko, kasi by part ang ginagawa ko sa inyo. So, mag-subscribe kayo dyan sa YouTube natin. Yan. Bahala kayo dyan. Mag-subscribe kayo dyan kung gusto nyo o ayaw nyo. Okay?